Napakahalaga po ng prayer. Let's not allow our family members, their bad habits, to hinder us from prayer. Noise, worldly conversations, laziness and irresponsibility. Every member of the family must have a task or a fair share of their work inside the household so that each one can enjoy prayer time. Kung nakaasa lang sa isang miyembro ng pamilya lahat ng gawain, paano yung prayer niya tapos tayo nakaupo sa sofa at nagte-text? That's not fair. And that is an enemy of our prayer life. Dapat may kaayusan sa bahay, may disiplina, ang magulang, magturo sa kasama sa bahay, gawain mo yan na hindi akong gagawa. Pag natapos mo yan, o di, nakatulong ka anak, makaka-pray ka, may prayer ka, time, kasi nag-contribute ka na sa mabilis na efficiency ng takbo ng bahay natin. Ako rin may tungkulin, gagawin ko, pero yung tungkulin nyo, hindi ako ang gagawa. Mas gusto ko mag-pray, mas mahalaga ang prayer, anak. Di ba ganun po tayo? Huwag tayong hayahay at lax. Alam mo yung lax, yung sobrang lambot ng puso. Ako na lang, mapapagod ka. Hindi mo kaya yung laba ko, anak. Ako na lang yan. Sige na, mamasyal na ka. Come on! Yan ang isa sa pinakamasamang maririnig ng anak sa magulang. Patalo yan, patalo. Negative yan sa buhay, sa future ng anak mo. Turuan mo, train mo kapatid, pasasalamatan ka niya paglaki niya. Responsable siya. Hindi siya maliligaw sa mundong ito at madaling ma-depress. I tell you, lalaban niyang batang yan sa buhay. Magtatagumpay yan kasi nasa kanya pamandin si Jesus. The number one is the Lord. But the training, nakasalala yan sa mga nag-aalaga. Hallelujah. Prayer is the foremost thing the Holy Spirit wants us to do. So we can receive wisdom and direction from God in everything we do.